Hulikam sa Rizal ang away kalsada ng isang nagbibisikleta at driver ng e-trike na humantong sa pamamaril. Patay ang nabaril na siklista. May report si Rafi Tima. Natulala ako. Ang sabi ko sa mga bata, yuko, pati ako napayuko. Natakot ang may-ari ng dashcam video na ito habang maghahatid ng mga anak sa paaralan kaninang umaga sa Montalban, Rizal. Napahinto siya nang may magtakbuhan. Ang isa sa dalawang lalaki bumunot ng baril at ipinutok sa lalaking may dalang tubo. Nabaril siya pero nakahampas pa rin sa gunman. Nakatayo ang gunman at tumakbo. Dead on arrival sa ospital ang biktimang kinilalang si Toto Garcia. Pabigyan naman ng hustisya yung asawa ko. Naghanap buhay lang naman. Hindi naman siguro krimen yung ginawa na kung nagkasuntukan sila o ano, pero nagdala silang tubo. Hindi naman masamang pumunta ng barangay dahil iyon yung makakaresolba. Ayon sa misis, nagkaroon ng away kalsada wala pang isang oras bago ang pamamaril. Sa CCTV, kitang nakabisikleta si Garcia nang ikat siya ng e-trike. Nauwi ito sa paninita hanggang sa magpaluan ng 2x2 ni Garcia at tubo ng tsuper ng e-trike. Nasaktan ng e-trike driver. Dito na rumesbak ang pamilya niya para pagtulungan si Garcia. Nakapagpa-blatter pa sa barangay si Garcia, pero pag-uwi niya, nakaabang ang mga kaanak ng e-trike driver. Tinarador nila ang anak ni Garcia habang umaawat ang misis ng biktima. Nung titiradorin niya ulit ako, si mama yata ang tintukan niya. Tumalikod ako para ako ang tamaan. Tinamaan ako sa likod. Gate ng tatay ng suspect, nasaktan daw ang e-trike driver ng tamaan ng 2x2 kaya kinumpronta ng mga kapatid nito si Garcia at gumamit ng tirador. Nang habulin sila ni Garcia, doon na siya nabaril. Bakit po may baril yung anak? Hindi ko alam, sir. Hindi niyo po alam na may baril? Hindi ko alam. Nakikipagtulungan daw sila sa mga otoridad para sumuko ang anak na namaril. Ang Montalban Police nag-iimbestiga na pero tumanggi munang magbigay ng pahayag. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Caloocan, kritikal ang isang batang sinaktan umano ng nanay ng kanyang nakalaro. Batay sa investigasyon, ilang beses inuntog, binuhat at hinampas ng suspect ang biktima na kasama noon ang kalaro. Tadtad ng pasa ang bata at inoperahan ng 8 oras para matanggal ang blood clot o namuong dugo sa ulo. Inireklamo na ng frustrated homicide ang suspect na tumangging magpa-interview. Yun ang tinitignan pa rin natin ngayon, bakit niya nagawa ron sa bata. Pero based sa investigation natin, tinanong natin yung nanay nung suspect natin, may record siya na may mental disorder. Hindi pabor ang COMELEC sa Oplan Katok ng PNP ngayong election period. Paglilinaw naman ng PNP, matagal na nilang ginagawa ang programa na hakbang kontra illegal na armas. May report si Marisol Abdurrahman. Sa mga nagdaang taon, nagsasagawa ang PNP ng tinatawag na Oplan Katok. Nagbabahay-bahay sila sa mga may-ari ng baril at armas para abisuhang magpa-renew kung paso na ang lisensya o isuko na ang mga hindi rehistrado. Ayon sa PNP, as of December 31, nakapagpalabas na ang Firearms and Explosives Division ng mahigit 600,000 notices para ipa-renew ang lisensya ng mga gun owners. Ngayong election period na at umiiral ang gun ban, 383 firearms na ang nakumpiska ng PNP as of January 27. Pero ang COMELEC pumalag sa Oplan Katok ngayong election period. Pasensya na po kung meron man pong gagawin, halimbawa ang ating PNP, but that is not sanctioned by the COMELEC and that may be at this point illegal. Gate ng COMELEC, hindi dapat gawing dahilan ang eleksyon para malabag ang karapatang pantao. Ang sinususpend ng COMELEC hindi lang yung permit, yung license, kundi yung permit to carry outside the residence. Laging in combination yung dalawang yun eh. So, kung nasa loob ng bahay, hindi naman nilalabas, walang violation. Dumipensa ang PNP. As part of regulatory power and authority po ng PNP, particularly kapag meron po tayong mga expired licenses po, ay ang bahagi po ng ginagawa nating intervention ay puntahan po itong mga nag-expired na po ng licenses. Even prior to the start po ng election period ay ginagawa na po natin. Itinuloy naman kanina ng COMELEC ang pag-imprinta ng mga balota na isama ng pangalan ng 10 aspirants na nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema para maimprinta ang mahigit 70 million ballots at makamit ang target na 1.5 million ballots kada araw o higit pa 24 oras na ang printing.
kung sakali na mas mataas doon, mas maganda sa part namin. Kasi tatandaan din natin, hindi kami pwedeng basta print ng pagkabilis. Dahil napakahirap na baka maiwanan naman yung mga nagbe-verify. Ngayon, kung mag 2 million yan, napakagandang balita yan pag nag 2 million. Nag-abiso na ang COMELEC sa Korte Suprema na itinuloy na nito ang ballot printing, bagamat may mga nakambimbimpang pang petisyon sa Korte. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa aksidente ang dalagitang angkas ng kanyang ina sa motorsiklo sa Alcantara, Cebu. Sugatan naman ng isang rider sa Quezon City na pumailalim sa nakabanggang SUV. Yan ang mga spot report ni Joseph Moro. Habang nakahinto sa intersection, biglang tinumbok ng SUV at pumailalim dito ang rider ni si Samuel Del Rosario. Kala ko magugulungan na ako eh. Kinain niya po yung other lane. So hindi siya dito sa kabila, sa tamang lane lumiko. Huminto naman daw ang driver ng SUV. Nakiusap naman siya na wag na tayo magbarangay, kuya, ako na bahala sa lahat. Dinala raw siya sa ospital at sinagot ang bill na inabot ng 18,000 pesos. Sa kabila nito, inireklamo ni Del Rosario sa LTO ang driver. Gusto raw kasi siyang papirmahin ng quit claim. Handa naman daw siya makipag-areglo sa halagang 50,000 pesos pero ayaw raw ng SUV driver. According po kasi sa barangay, pag pinirmahan ko pala yon, wala na akong habol. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayagang SUV driver. Halos mawasak ang kotseng ito na may 8 sakay na mabangga ng wing van sa Iloilo City. Nasawi ang driver at isa pang sakay ng kotse at nasa ospital ang 6 na iba pa. Hawak ng pulisya ang driver ng wing van na walang pahayag. Sa Alcantara, Cebu, patay sa aksidente ang babaeng 12 taong gulang na angkas ng kanyang ina sa motorsiklo. Batay sa investigasyon, nahagip sila ng isang delivery van. Tumilapon ang biktima at tinamaan ng ulo. Sugatan ang nanay na rider. Nakakulong na ang driver ng delivery van na humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong araw binuksan sa publiko ang burol ng yumaong veteran actress at isa sa mga reyna ng Philippine showbiz na si Gloria Romero. Mula alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon, pinayagang makadalaw ang fans na ang ilan ay naging emosyonal. May public viewing ulit bukas, parehong oras. Sa Miyerkules ang kanyang cremation. Patuloy rin ang pagdating ng kanyang mga mahal sa buhay at kasamahan sa showbiz, gaya ni Vilma Santos. Nakiramay rin si Barbie Forteza na kasama ni Romero sa ilang Kapuso series habang inalala siya ni Dingdong Dantes na nakasama niya sa pelikulang Moments of Love. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Nagkasama sila ni Romero sa Ferdinand Marcos Sr. biopic na iginuhit ng tadhana na ginampanan ni Romero si Imelda Marcos at as himself ang bata pa noong si Marcos Jr. Ilang Kapuso stars stunning in their traditional Filipino outfits sa annual Ternocon Fashion Show. Single ni BTS Jungkook na 7, 80 weeks na sa global chart ng isang music streaming app. Taylor Swift at Travis Kelce, extra sweet sa American Football Conference Championship. Koponan ni Travis, aabante sa 2025 Super Bowl. Pinoy Big Brother mapapanood na sa GMA. Mga housemates sa bagong season, inanunsyo ni Kuya. Mga Kapuso stars mula sa Sparkle at kapamilya artists mula sa Star Magic. Para sa susunod na edisyon na tatawagin ko Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Wait! What? From Sparkle? And from Star Magic? Tama ba yung narinig ko, Kuya? Tama ka, Iya. At sa kauna-unahang pagkakataon ay ipapalabas ito sa GMA. Oh my gosh! Nakakaiyak! Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling kinilala ang galing ng Kapuso shows, personalities at hosts sa 7th Gawad La Sallaneta sa De La Salle Araneta University. Most outstanding male news anchor si State of the Nation anchor Atom Araulio.
na itinanghal ding Hall of Famer bilang Most Outstanding Male Documentarist. Si 24 Oras anchor Mel Tiangco ang Most Outstanding Female News Anchor. Most Outstanding Male News Correspondent naman si JP Soriano. Most Outstanding Morning Show ang unang hirit, habang Most Outstanding Morning Show hosts ang UH Barkada na sina Arnold Clavio, Susan Enriquez, Shaira Diaz at Anjo Pertiera. Sa Public Affairs Most Outstanding Documentary ang Eyewitness. At ang isa sa host nitong si Howie Severino, ang Most Outstanding Male Documentarist. Most Outstanding Female Documentarist si Maki Pulido ng Reporter's Notebook. Hall of Famer din bilang Most Outstanding Female Documentarist si Cara David. At kapuso mo Jessica Soho bilang Most Outstanding Magazine Show. Most Outstanding Magazine Show host naman si Jessica Soho. Kinilala ang Wish Ko Lang bilang Most Outstanding Public Affairs Show at ang host nitong si 24 Oras anchor Vicky Morales, ang Most Outstanding Public Affairs Show host. Most Outstanding Educational Show ang Born to be Wild. Panalo rin ang entertainment programs ng GMA, Most Outstanding Teleserye ang Pulang Araw, Most Outstanding Comedy Show ang Pepito Manaloto at Most Outstanding Comedian si Michael V. Most Outstanding Competition Show ang Family Feud, habang Most Outstanding Competition Show host si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Sa radyo, Most Outstanding Digital Radio Station ng Super Radio DZBB, habang Most Outstanding Male FM DJ si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. Sa pelikula, si Kapuso actor at Asia's multimedia star Alden Richards ang Most Outstanding Film Actor para sa pelikulang Hello, Love Again na nagwagiring Most Outstanding Filipino Film. Habang Most Outstanding Brand Endorser si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. Mala Exodus sa Biblia ang tagpong ito sa Gaza Strip. Pero hindi sila mga Hudyong tumatakas ng Egypt, kundi mga Palestinong pauwi na sa Gaza. Tumika sila dahil sa gyera ng Israel at grupong Hamas na nagkasundo na sa tigil putukan. Inalis ng Israel ang mga harang matapos pakawala ng Hamas ang isang Israeli at 2 pang hostage ng grupo. Tinatayang mahigit 600,000 Palestinians ang makababalik na sa Gaza na halos pulbusin ng puwersa ng Israel. Mahigit 47,000 Palestinians ang namatay sa gyera, habang nasa mahigit 1,200 ang nasawing Israeli. Inamin ng Acting House Appropriations Committee Chairperson na si Representative Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 budget na niratipikahan ng Kongreso. Pero anya, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pa pinirmahan ng mga mambabatas ng BICAM report. Batay raw sa omnibus motion na nasa BICAM report, otorisado ang mga technical staff ng Kamara at Senado na gumawa ng anyay correction sa pondo. Dagdag ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya may tuturing daw itong legal. Git naman ni Davao City Representative Isidro Ungab na isa sa kumekwestiyon sa mga blanco, hindi may tuturing na typographical, grammatical o printing error ang pag-fill out ng blank items. Tanong naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, bakit blanco pa rin ang inilagay at hindi eksaktong halaga ang ipinalit sa mga binurang mga halaga? Kung gayon daw kasi, nilabag mismo ng BICAM ang sarili nilang omnibus motion. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang Malacanang at Senado. Nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na pinirmahan ng Pangulo. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.